random drug test, unahin natin itong kay Nadia Montenegro at kay Robin Padilla. Naku mga kababayan, pinapalive nga daw ni Robin Padilla ngayon si Nadia Montenegro mga kababayan, kasi yun palang mga hindi po nakakaalam, yun daw staff ng senador na nagmamariwana sa loob ng Senado habang may session. Ito nga, pinaimbestigahan at si Nadia Montenegro pala ang itinuro mga kababayan. Kilala nyo naman po kung sino si Nadia Montenegro. Isa po yung artista. Oo. At correct me if I'm wrong, siya ba yung may anak ka binuntis ni Baron Geisler? Correct me if I'm wrong mga kababayan. Siya ba yon yung may anak kay Baron Geisler? Si Nadia Montenegro. Hindi ko lang alam. Basta yun lang yung pagka. Oo, totoo daw. Kay Baron Geisler. So ngayon mga kababayan, siya pala ang itinuro doon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito po, tatalakayin natin. Ito na. Mga kababayan, nakalagay po dito. At sinabi naman po dito mga kababayan na hindi daw si Nadia Montenegro, hindi daw siya nagmamariwana. Ito po. Ito po'y galing sa balitang mga kababayan. Ito po'y galing sa Net25. Ito na, mga kababayan. Pakinggan nyo mga kababayan. Si Nadia Montenegro nadawit po sa paggamit umano ng marijuana sa restroom po ng Senado. Ang aktres na si Nadia, todo tanggi po siya dito. Umiinit po ang usapin tungkol po sa insidente umano ng paggamit po ng marijuana sa loob po ng tanggapan mismo sa Senado. Ito ay matapos pangalanan sa isang incident report ang dating aktres na si Nadia Montenegro kaugnay po ng insidente. Si Nadia ay miyembro po ng staff ni Senator Robin Hood Padilla. At base po sa report na may petsang August 13, sinabi po ng Senate Security Personnel na si Victor Patelo na isang staff member po ni Senator Ping Lacson ang nagsumbong sa kanya tungkol sa hindi pangkaraniwang amoy mula sa CR na malapit po sa Senator's Extension Offices. Anya, kahawig po ng amoy ng marijuana ang naamoy at tanging si Nadia Montenegro lamang po umano ang nasa lugar noon. At ayon po sa ulat, nilapitan po ni Patelo si Nadia Montenegro sa kahilingan ng staff ni Senator Ping Lacson. Pero todo tanggi ang actress sa paggamit po ng marijuana o paninigarilyo sa loob po ng restroom. Inamin lang niya na may dala daw siyang vape sa bag na anya ay posibleng pinagmula ng amoy ng naireklamo. Sa kabila po ng kontrobersiya, naninindigan po si Nadia Montenegro na wala siyang nilabag na batas at handa siyang magpaliwanag para linisin ang kanyang pangalan. Naku po! Oo, wala daw siyang nilabag na batas. At handa daw linisin ang kanyang pangalan. Ngunit mga kababayan, kung wala siyang nilabag na batas at handang linisin ang kanyang pangalan, bakit siya pinapalive? Pinapalive ni Robin Padilla ngayon? Yan lang ang tanong ko, mga kababayan. Diba? Ito po mga kababayan. Sinabi po, giniit po ni Nadia Montenegro na hindi daw siya nagmamariwana. Kaamoy lang daw ng vape, ng vape na ginamit niya yung sinabing marijuana. Pero bakit mga kababayan, si Nadia Montenegro pinag-leave ni Senador Robin Padilla? Kung walang kasalanan, ba't pinag-leave? Diba? Dapat pinaharap, pinasalita. Pinapatawag sa Senado, question, di ba? Bakit pinapalive? Ganun ba ang sagot mga kababayan? Kapag ordinaryong tao ang nahuhuli na nagmamariwana, kulong agad. Di ba? Kulong agad kasi walang piyansa. Pero bakit kapag porkit trabahante ng senador, live lang? Ito ang patunay mga kababayan na talagang money is power. Power is money. Bakit ganun? Kapag ordinaryong tao, magnakaw ng mangga, nakukulong. Di ba may batas tayo mga kababayan sa Pilipinas
Di ba? Di ba? Bakit ganun? Kapag mahirap, kapag tawag dito, ordinaryong tao, walang pera, tas walang lakas, walang power, hindi nakukulong. Kinukulong. Pero kapag may kaibigang senador, aba, hindi pwede yung ganon. Kapag nahulihan ka, may dala kang marijuana, kinukulong. Pero ito, naamoy mismo, hindi pa ba ebidensya yung amoy? May CCTV naman ng Senado kahit sabihin mo na may CCTV ang Senado, hindi naman nakakaamoy yung CCTV pero walang makakatalo sa ilong ng totoong tao. Bakit ganon? Mga kababayan, parang Sara, sabi ko nga sa inyo, pag si Sara Duterte naging presidente, lahat ng mga kagrupo niya, lahat ng mga kumakampi sa kanya, absuelto Bakit ganito? Ito, kinumpirma ng tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla ngayong Biyernes, August 15 na hindi umano nag-resign si Nadia Montenegro, ang di umano'y political affair officer ni Robin Padilla, kung nag-leave of absence lamang. Ito ay matapos siyang pangalanan sa incident report of Senate Office of the Sergeant at Arms or USAA tungkol sa staff ng senador na gumamit ng marijuana. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi naman po pwede na pangalanan ng USAA ito or Senate Office of the Sergeant at Arms na ganito na lang. So, once na pinangalanan, dapat kinasuhan na. Kasi, yung iba nga, tignan nyo, yung artista, sino yun? Si Mark, Mark Fernandez ba yun? Nahulihan lang sa kotse na may dala, kinulong. Bakit ito nahuli? Naamoy na mismo, may ebidensya na mismo, bakit hindi man lang kinasuhan, pinapalib lang? Aba, hindi pwede yung ganon, mga kababayan. Di ba? Bakit ganon? Ano to? May palakasan ito? Kapag ibang tao, nagmamariwana, kulong. Kapag staff ng senador, live lang. Aba, hindi maganda yung ganyan. Di ba? Yan ang problema sa ating bansa, mga kababayan. Kapag staff, nalaman na nagmariwana, papalib lang. Kapag senador or politician, binigyan ng padulas, nakakatanggap ng proyekto sa gobyerno. Yan ang mahirap dito sa Pilipinas, mga kababayan, yung palakasan. Alam niyo yung palakasan? Asaan na si Marcoleta? Di ba siya? Committee, Blue Ribbon Committee pa, imbestigahan niya. Trabahante ng gobyerno ito. Staff ng senador ito. Imbestigahan agad. Tapos ipa-drug test kung positibo ba sa marijuana. Kasi siya ang itinuro Hindi naman po pwede na ituro ito ng USAA or Senate Sergeant at Arms kung walang ebidensya. Kapag ka-DDS, kaalyado ng DDS, tahimik ang mga putang inang DDS, God bless. Di ba? Kapag hindi nila kaalyado, mga putang ina nila, araw-araw kay ko-content at pagpiestahan ka sa social media. Di ba? Yan ang mahirap sa kanila, mga kababayan. Palakasan. Kaya mga kababayan, nakakadismay. Nakakadismay. Kapag putang inang kaalyado ng DDS, hindi nila i-content. Kasi kaalyado nga naman. Pero pagdating sa pag hindi nila kaalyado, araw-arawin nilang pipistahan sa social media at i-content ka. Di ba? Dapat ganun, walang ganun. Tayo nga dito, walang pinipili. Tingnan nyo, Ramon Tulfo, binira si General Torre. May pinipili ba tayo? May Ramon Tulfo, General Torre. Tapos, Junvic Rimulya, General Torre. May kinakampihan ba tayo? Wala. Content is content. Balita is balita. Reaction is reaction. Ganun dapat. Walang pabor-pabor. Kaya dahil dyan, mga kababayan, speaking of Nadia Montenegro na hulihang nagmariwana sa Senado, eto na, mga kababayan, nagpasa po ng resolution
itong si Tito Soto. Ano